Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1526. Wasakin gamit ang pitik ng kamay. Protector mo. Ang biglaang hindi inaasahang pangyayaring ito ang naging dahilan ng paghinto ng lahat. Ang mga figure ng Hall of Souls ay naglalaman ng matinding takot habang nakatingin sila sa walang ulong bangkay. Ang sariwang dugo ay lumabas mula rito habang ang isang dagwang ulo ay bumagsak mula sa langit at gamulong ng ilang beses sa lupa. Nananatili pa rin sa ekspresyon sa ulo ang madilim na ekspresyon bago siya mamatay. Nagdulot ito ng panginginig ng marami sa kabila ng hindi nilalamig. Ikaw. Sino ka? Ito ang teritoryo ng Hall of Souls. Ang nakapirming lalaking iyon, na ang posisyon ay tila mas mataas kaysa sa iba, ay sumulyap sa dalawang figure na lumitaw sa hangin na may takot na ekspresyon. Bigla siyang sumigaw ng mahigpit ilang sandali pa. Tila balak niyang gamitin ang pamamaraang ito para lunukan ang takot sa kanyang puso. Ang mga paa ng Hall of Souls ay talagang umabot hanggang dito. Ha! Unti-unting tumigas ang figure ng lalaki at babae sa langit. Nakapagtataka, sila Xiaoyan at Zhon'er, na lumabas mula sa kaharian ng Demon Flame. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa 12 ng mga individual na nakasuot ng itim mula sa Hall of Souls. Isang lamig ang bumalot sa kanyang maitim na mga mata. Ang lamig na namuo sa mga mata ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagyayelo ng mga paa ng lalaki. Maging ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay tila tumigas sa sandaling ito. Nagawa ng kabilang partido ang random na pagpatay kay Protector mo, isang 5-star Dao Zhang. Malamang na napakadali para sa kanya na makitungo sa iba pa sa kanila. Masyado siyang malakas, umatras ka. Desididong kumilos ang lalaki matapos ang pag-iisip na ito sa kanyang puso. Hindi siya umimik ng hindi kailangan habang umatras ang kanyang katawan. Napasigaw na lang siya ng malakas matapos umatras ng 100 hakbang. Ang natitirang mga individual ay nagsiwalat ng ibang ekspresyon matapos makita na siya ay tumalikod at tumakas. Hindi nila pinansin ang grupo ni Commander Liu habang sila ay tumalikod at tumakas na parang mga daga. Mabilis na nakahinga ng maluwag si Commander Li matapos makita silang tumakbo. Ang pakiramdam ng nakaligtas sa isang kalamidad ay naging sanhi ng pakiramdam ng mga miyembro ng kanyang grupo na tila babagsak na sila sa pagod. Paanong napakadaling umalis pagkatapos mong pumatay ng napakaraming tao? Hindi madaling pumatay ng isang tao mula sa Sky Mansion. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa mga itim na figurang iyon na tumatakas sa random na direksyon na walang malasakit na mga mata. Dahan-dahan niyang idiniin ang paa sa hangin sa ilalim niya bago kumalat ang di nakikitang ripple na tila bilis ng kidlat. Puff puff. Matapos kumalat ang hindi nakikitang ripple na ito, ang 12-12 tumatakas na mga individual na iyon ay biglang tumahimik. Pagkatapos nito, ang kanilang mga ulo ay lumipad patungo sa langit isang haligi ng dugo na kasama nila. Sa wakas, bumagsak sila sa lupa na may mga pintig. Kinulayan ng sariwang dugo ang lupa hanggang sa ito ay lumitaw na sobrang duguan. Isang lamig ang bumalot sa puso ng grupo ni Commander Liu nang makita ang pagkilos na ito. Hindi nila makita kung paano umatake si Xiaoyan. Ang mga ekspertong iyon mula sa Hall of Souls, na ang lakas ay higit pa sa kanila, lahat ay naging walang ulo na mga bangkay. Elder, salamat sa pagligtas sa amin. Kami ay mula sa ikatlong malaking unit ng panlabas na alyansa ng Sky Mansion Alliance, ang Zuan Unit. Hindi namin makakalimutan ang pabor na ginawa mo sa amin sa pamamagitan ng pagliligtas sa aming buhay. Si Commander Liu ay isang matalinong tao. Mabilis niyang pinigilan ang takot sa kanyang puso at magalang na yumuko sa dalawang individual sa hangin. Bagaman ang dalawang ito ay mukhang napakabata, ito ay isang mundo kung saan ang malakas ay pinarangalan. Ang kakayahang pumatay ng isang piling tao na Dao Zhang ay sapat na upang tugunan siya bilang isang elder. Outer Alliance. Medyo nagulat si Xiaoyan matapos marinig ang mga salita ng taong ito. Mukhang malaki ang naging pag-unlad ng Sky Mansion Alliance sa mga taong ito. Ipamahagi ang mga medicinal pill na ito. Ang mga may natitira pang hininga ay malamang na hindi mamamatay. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Isang bote ng jade ang dumapo sa mga kamay ni Commander Liu.
Hinawakan ito ni Commander Liu at agad na nanlaki ang mga mata. Ang mga gamot na table task sa loob ng bote ng Jade ay napuno ng isang siksik na espiritualidad. Ang panggamot na halimuyak na tumulo mula sa kanila ay isang bagay na kahit na ang pinakamataas na tier na tableta na kanilang nakita, isang tier na tabletang panggamot, ay hindi maihahambing. Nagtataka ako tungkol sa background ng elder na ito. Napaka mapagbigay niya talaga. Kahit ibenta nating lahat ang sarili natin, hindi natin maikukumpara ang halaga natin sa isa sa mga medicinal pill na ito. Nanginginig si Commander Liu habang hawak niya itong bote ng Jade. Nagmamadali niyang inilabas ang mga medicinal pills at ipinamahagi sa kanyang mga kapatid na malubhang nasugatan. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang ilang pangunahing miyembro mula sa unit patungo sa lalaki at babae, na lumapag mula sa himpapawid, sa takot na paraan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kung ano ang nangyari mula nang magsara ang apoy ng demonyo noon. Random na nagbigay ng utos si Xiaoyan pagkalapag. Naiintindihan. Magalang na sumagot si Commander Liu matapos marinig ang utos na ito. Siya ay isang matalinong tao at alam kung ano ang dapat o hindi dapat itanong. Kaya naman, pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip, ibinuod niya ang malalaking pangyayari na alam niyang nangyari sa loob ng Central Plains noong nakaraang 2 taon. Ang iilan sa kanila ay patuloy na palihim na pinagmamasdan ang binata sa kanilang harapan habang sila ay nagsasalita. Malabo nilang naramdaman na parang medyo pamilyar ang taong ito sa hindi malamang dahilan. Nawala na ang Shiklan. Tumanggo si Xiaoyan nang marinig niya ang tungkol sa iba't ibang mga kaganapan na naganap sa Central Plains noong nakaraang 2 taon. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan at Zhon Er matapos banggitin ni Commander Liu na ang Shiklan ay misteryosong naglaho. Tama, ang paraan ng pagkawala ng Shiklan ay kapareho ng paraan ng Lingklan. Gayunpaman, ang ganitong pangyayari ay hindi pa nangyari simula noong nangyari ito 1 taon na ang nakalipas. Maaaring dahil ito sa 3 sinaunang clan na bumubuo ng isang alyansa. Paliwanag ni Commander Liu. Hindi inaasahan. Napakaraming pagbabago sa 2 taon na ito. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang mahinang bumubulong sa sarili. Sa loob ng 2 maikling taon, ang Sky Mansion at ang Hall of Souls ay nagsimula ng isang all-out war, ang Shi Clan ay nawala, at ang 3 clan ay bumuo ng isang alyansa. Ang mga pangyayaring ito na nanginginig sa lupa ay lahat ay nagtipon. Ito ay talagang isang pambihirang buhay na panahon sa panahon. Itong elder. Lumibot ang mga mata ni Commander Liu sa paligid niya pagkatapos na pag-isipang mabuti ni Xiaoyan ang balitang nakuha niya. Saglit na nag-alinlangan si Commander Liu bago maingat na ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin. May isang branch hall ng Hall of Souls na malapit lang dito. Posible para sa kanila na matukoy ang pagkamatay ng isang protector. Kaya, dapat tayong magmadali at umalis. Ang branch hall ng Hall of Souls sa loob ng Demonic Flame Plains ay napakalakas. Mayroong kahit isang elite na Daosheng mula sa angkan ng Han na nagbabantay dito. Marami sa mga eksperto mula sa aming Sky Mansion Alliance ang namatay sa kamay ng Daosheng na iyon sa loob ng 2 taong digmaang ito. Oh, ilang bituin itong Daosheng. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan at nagtanong nang marinig ang impormasyong ito. 1 star. Bagamat hindi maintindihan ni Commander Liu kung bakit ito tinanong ni Xiaoyan, nagbigay siya ng matapat na tugon. Ang isang eksperto sa antas na iyon ay umiral lamang sa mga alamat sa kanila. 1 star. Ha? Hinimas ni Xiaoyan ang kanyang baba at bahagyang tumanggo. Ang utos ni Liu at ang iba ay nakaramdam ng bahagyang kagalakan nang makita siyang tumanggo. Inakala nila na nakumbinsi ang matanda na ito na umalis nang natigilan sila sa susunod niyang sinabi. Alam mo naman kung saan yun, di ba? Dalhin mo ako sa branch hall na iyon. Natahimik ang lahat habang nakatingin sa nakangiting binata sa harapan nila. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Commander Liu. Ang bulwagan ng sangay ng Hall of Souls na ito ay itinuring nila bilang isang nakakatakot na lugar na ipinagbabawal. Karaniwang inilalayo ng lahat ang kanilang sarili sa rehiyong iyon. Sino ang nakaisip na puntahan ito? Tara na. Ngumiti lang si Xiaoyan habang nanatiling tahimik. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Commander Liu.
Bago pa makapagsalita si Commander Liu, nag-iba-iba ang espasyo at nawala silang tatlo. Ang iba pang miyembro ng unit ay nagpakita ng maputlang mukha nang mawala ang tatlo. Ang pagpunta sa Hall of Souls Branch Hall ay naghahanap ng kamatayan. Tapos na ang panahong ito. Isang miyembro ng unit ang nagpakita ng isang malungkot na ekspresyon. Napanatili nila ang kanilang buhay pagkatapos ng maraming kahirapan, ngunit ihahatid nila ang kanilang sarili sa kamatayan ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Huwag magpanik. Mukhang hindi ordinaryong tao ang elder na iyon. May isang elite na Daosheng na naruroon sa branch hall na iyon. Kahit gaano pa kalakas ang elder na iyon, napakabata pa rin niya. Paano siya magiging katapat ng matandang demonyong iyon? Pero, ang malaking grupo ng mga tao ay nagkaharap sa isa't isa. Sa wakas ay nasaroon sila ng loob pagkatapos ng isang talakayan. Ang mismong espasyo ay muling nag-iba habang ang lahat ay tahimik. Mabilis na lumitaw ang tatlong figure. Si Xiaoyan at ang dalawa pa, na wala pang 10 minutong nawala. Commander. Nagsaya ang lahat matapos ma-verify na buhay silang tatlo. Nagmamadali silang sumugod. Gayunpaman, si Commander Liu ay tumingin lamang sa paligid na may mapurol na ekspresyon habang ang lahat ay nagkukumpulan. Walang sino mang nakasaksi sa isang maalamat na matandang demonyo na si Daosheng na random na naging mincemeat sa pamamagitan ng isang random na hampas mula sa binatang ito ay maaaring manatiling kalmado. Commander, wala ba ang matandang demonyo sa branch hall? Sa wakas ay nakabawi si Commander Liu matapos marinig ang bahagyang ingay sa paligid niya. Umiling siya habang bigla niyang sinabi. Sa hinaharap, ang Hall of Souls Branch Hall ay titigil na sa pag-iral sa Demonic Flame Plains. Mawawala din ang kilalang Saint Hunching. Nagulat ang lahat nang marinig ang balitang ito bago sila biglang gumaling. Maya-maya pa ay bumungad sa kanilang mga mata ang kawalan ng paniwala. Ang isang branch hall na kabilang sa Hall of Souls ay talagang hindi na umiral sa loob ng ilang minuto. Tara na. Napangiti si Xiaoyan matapos makita ang mga nakakatawang ekspresyon sa mga mukha ng mga taong ito. Tumalikod siya, humakbang sa bakanteng espasyo, at dahan-daang tumungo sa malayo. Pumunta ka at hanapin ang taong namamahala sa rehiyong ito sa sandaling bumalik ka. Sa hinaharap, lahat kayo ay magiging miyembro ng D-Class ng Inner Sky Mansion Alliance. Bahagyang nanginig ang lahat ng naruroon matapos marinig ang mahinang boses na kumalat. Ang mga miyembro ng Inner Sky Mansion Alliance ay nahahati sa Tian, Di, Zuan at Wang. Kahit na ang kanilang mga kontribusyon sa pagkakataong ito ay magiging napakahusay, sila ay magiging mga miyembro ng Inner Alliance Wang. Malayo ang layo para marating ang klase ng D. Paano ang isang pangungusap mula sa taong ito? Elder, pwede ba naming malaman ang pangalan mo? Nagulat si Commander Liu. Bigla siyang lumuhad at sumigaw sa magalang na boses. Sabihin sa kanila na hiniling ni Xiaoyan sa inyong lahat na hanapin siya. Isang mahinang tawa ang ipinadala kasabay ng hangin bago ang isang boses na dahan-daang umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Xiaoyan. Biglang nagangat ng ulo ang lahat. Gulat na gulat ang kanilang mga mata habang nakatitig sa malabong figure, na humahakbang sa hangin, hanggang sa mawala ang figure. Maya-maya pa ay may lumabas na boses na nanginginig dahil sa pananabik. Siya talaga ang Junior Alliance Chief. Battle Through the Heavens. Kabanata 1527. Nalalapit na bagyo. Senior Brother Xiaoyan, ang Go Clan ay tiyak na dumanas ng suntok dahil sa pagkawala ng Shi Clan. Baka kailanganin kong bumalik at tingnan. Tumingin si Xiaoyan sa hilagang kanlurang kalangitan mula sa tuktok ng berdeng bundok. Ang malambot at magandang boses ni Zun ay kumikiliti sa kanyang tainga. Nakaramdam siya ng kaunting emosyon. Natural na naunawaan niya na ang 2 taong pagkawala ni Zun ay magdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng angkan ng Go, kaya dapat na siyang bumalik ngayong nakatakas na siya. Dagdag pa, mayroong balita ng angkan ng Shi. Zun, nangako ako na pupunta ako sa Go Clan para mag-propose ng kasal. Hintayin mo ako. Ang kamay ni Xiaoyan ay dahan-dahang umabot sa hangin sa kanyang harapan habang nakakuyom siya, na parang gusto niyang sunggaban ang figure na nawala sa malayo.
Mabilis niyang binawi ang kanyang emosyon ilang sandali bago unti-unting nanliit ang kanyang mga mata. Nagawa niyang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Sky Mansion Alliance at Hall of Souls sa kanyang paglalakbay. Ang maapoy na mainit na labanan sa pagitan ng magkabilang panig ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Sa kasalukuyan, hindi magpapahinga ang alinmang partido hanggang sa mamatay ang isa. Nawasak ng Hall of Souls ang ilang lungsod ng Sky Mansion Alliance habang sinira ng alyansa ang ilang branch hall. Ang mga tunay na mataas na echelon ay nakapagpigil, ngunit ang magkabilang panig ay maaari pa ring ilarawan na pumatay hanggang sa sila ay mabaliw. Siyempre, natural na hindi takutol si Xiaoyan sa sitwasyong ito. Ang Hall of Souls ay isang nakamamatay na kaaway sa kanya, at imposible para sa kanila na magkasundo. Minsan na niyang naisip ang posibilidad ng kasalukuyang sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kabilis at kabangges. Hindi maiiwasan ang pagkamatay at pinsala kapag naglalaban ang dalawang tigre. Malaki ang naranasan ng Hall of Souls sa pagkakataong ito. Dahil sa kanilang mga ugali, imposibleng lunukan na lang nila ang ganoong pagkawala, ngunit ang kasalukuyang alyansa ay hindi lamang ninuno ni Xiao Chen, lihim din itong pinoprotektahan ng ninuno ng Peel Tower. Hindi alintana kung gaano ang paghahari ng Hall of the Soul Chief sa Soul Chief. Kahit na, naroon pa rin ang Han Clan sa likod ng Hall of Souls na ang Hall of Souls ang mga kuko ng Han Clan, malamang na hindi gustong makita ng kabibe na sirain ng mga kamay ng Sky Mansion Alliance. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Bagaman kamakailan lamang siya ay bumalik sa mundong ito, hindi mahirap gumawa ng ilang mga hula pagkatapos mangalap ng ilang impormasyon. Hall of Souls. Marahil oras na para talagang lumaban. Noon, pinaliguan mo ng dugo ang Xiao Clan ko at muntik nang tapusin ang bloodline ng Xiao Clan ko. Ngayon, oras na para magbayad ng dugo. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Isang apoy ang sumisikat sa kanyang mga mata, ngunit isang madilim at nagyayelong pakiramdam ang biglang tumambad. Gumalaw ang kanyang katawan, at ang kanyang spatial fluctuation ay nawala sa kakaibang paraan. Bilang punong himpilan ng Sky Mansion Alliance, ang kasalukuyang Falling Star Pavilion ay hindi lamang lumawak ng maraming beses, mayroon ding hindi mabilang na bilang ng mga eksperto sa loob ng punong tanggapan. Ang depensa nito ay tila hindi malalampasan. Kahit na ang isang piling tao sa klase ng Daosheng ay mahihirapang pumasok ng walang nakakapansin. Sa mabilis na paglaki ng Sky Mansion Alliance, ang ilan sa mga boses na nagmumula sa iba't ibang paksayon na sumalungat sa alyansa ay ganap na naglaho. Bukod pa rito, ang ilang mas malalaking paksayon ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagsasanib habang ang iba't ibang pamantayan ay ipinataw sa alyansa. Sinimulan pa nga ng ilang alagad na baguhin ang paraan ng kanilang pakikitungo sa kanilang sarili. Hindi na nila tinukoy ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng kani-kanilang mga sekta. Sa halip, tinukoy nila ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng Sky Mansion. Sa pamamagitan ng matagal na pagsasanib na ito, ang iba't ibang paksayon na ito ay unti-unting nagsasama sa isang paksayon, ang Sky Mansion. Ang mga pinuno ng ilang malalaking paksayon ay malinaw na napansin ang mga pagbabagong ito, ngunit sila ay nagbigay ng kanilang tahimik na pag-aproba dahil ang alyansa at ang Hall of Souls ay hindi magkasundo na mga kaaway. Kung ang anumang mga pagbabago sa loob ng alyansa ay naging sanhi ng paghihiwalay nito, ang magkakahiwalay na entity na ito ay tiyak na magiging target ng paghihiganti ng Hall of Souls. Sa oras na iyon, malamang na makatagpo sila ng isang kahabag-habag na kapalaran. Mayroon lamang silang kakayahan na labanan ang Hall of Souls sa pamamagitan ng pananatilang magkasama. Kung hindi, sila ay mamamatay lamang. Ang Star Realm ay sumailalim sa isang matinding pagbabago kumpara sa 2 taon na ang nakalipas. Sa maraming bundok na bumangon mula sa lupa ay nakatayo ang maraming malalaking gusali. Ilang makapangyarihang aura ang malabo na lumabas sa mga gusaling ito. Ang lugar na ito ay maaaring ituring na pangunahing rehiyon ng Sky Mansion Alliance sa loob ng Star Realm. Ang bilang ng malalakas na individual na naruroon ay umabot sa isang nakakatakot na figure. Mayroong isang napakaringgal na bulwagan na nakatayo sa tuktok ng isang bundok sa gitna ng larangan ng bituin.
Nanatili ang mga ulap sa itaas nito, na nagbibigay ng malawak at malakas na aura. Maraming mga espiritual na pangunawa ang patuloy na nagwalas sa paligid ng bulwagan na parang lambat. Posibleng matukoy kahit isang langgam na pumasok sa mga panlaban na ito. Ang alyansa ay nakipagpalitan ng suntok sa Hall of Souls sa kabuuan ng 43 beses sa buwang ito. 3 sa mga ito ay malawakang pakikipag-ugnayan. Bagamat nasira natin ang isang branch hall, marami rin ang nawala sa atin. Solemn na ang kapaligiran sa bulwagan habang binabasa ni Feng Zunzi ang ulat tungkol sa mga laban noong nakaraang buwan kay Yao Lao, na nakaupo sa pinuno. Dahan-dahan ang tumango si Yao Lao nang marinig ang impormasyong ito. Bagamat naging mas malakas ang kanyang aura kumpara sa 2 taon na ang nakakaraan, lumitaw ang kanyang mukha ng kaunti. Tila ang mga bagay ng alyansa ay naubos ang malaking halaga ng kanyang sigla. Hindi ito malalaking bagay, ngunit kamakailan lamang ay nakakuha kami ng ilang impormasyon na ang Hall of Souls ay nagiging naiinip na dahil sa pagkapatas na ito. Nagmuni-muni muna si Feng Zunje bago nagsalita. Oh, marami sa mga nakatataas na echelon ng alyansa ang agad na pumikit pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Ayon sa aming katalinuhan, ang Han Clan ay magpapadala ng isang tunay na eksperto upang tulungan ang Hall of Souls sa pagtanggal ng ating Sky Mansion Alliance. Sila ay talagang mayabang. Ang Hall of Souls ay talagang naglakas loob na magbigkas ng mga matatapang na salita kasama si Elder Xiao Chen at ang ninuno mula sa Peel Tower sa paligid. Ilang mahinang sanggal ang maririnig sa paligid ng bulwagan pagkatapos maabot ng boses ni Feng Zunzi ang lahat. Ang malakas na ipinakita ng alyansa ng Sky Mansion sa mga taong ito ay lubhang kahanga-hanga. Nahaharap sa gayong lakas, maging ang Hall of Souls ay nagdusa ng malaking pagkatalo. Inilarawan pa ng ilang abala ang Sky Mansion Alliance bilang bagong panganak na Panginoon ng Central Plains, na hindi maiwasang maging mapagmataas ang ilan. Magandang maging kumpiyansa. Gayunpaman, hindi ito naiiba sa paghahanap ng kamatayan kung ang isang tao ay labis na kumpiyansa. Napatingin si Yao Lao sa iilan na nagsalita at nagkomento sa sitwasyon sa mahinang boses. Nalaman na ba natin kung sino ang ipapadala ng Han Clan? Dinilaan ni Feng Zunzi ang kanyang mga labi. Tumingin siya kay Yao Elso at tumango. Sinabi niya, Han Mo Chen. Tumingin siya sa bulwagan habang binibigkas niya ang mga salitang ito, para lamang matuklasan na marami ang medyo naliligaw. Maaari lamang niyang idagdag. Isang 6-star daw Sheng. Balitang-balita na siya ay minsan lumahok sa pagpatay kay Xiao Zuan. Bang! Ang huling pangungusap ay parang isang mabigat na bomba na naging sanhi ng panginginig ng bulwagan. Ang pagkagulat ay lumitaw sa maraming mukha. Ang Han Clan ay talagang nagpapadala ng isang matandang demonyo sa antas na ito. Tila napagpasyahan nilang sirain ang Sky Mansion Alliance. Han Chenbai. Isang paus na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa loob ng gulat na bulwagan. Halos lahat ay natahimik nang marinig ang boses na ito. Maraming pares ng mga mata ang lumipat sa isang sulok ng bulwagan. Isang payat na figure ang tahimik na nakaupo sa lugar na iyon. Ang kanyang ekspresyon ay parang zombie. Ang payat na figurang ito ay si Xiao Chen. Ang ninuno ng angkan ng Xiao na si Xiao Yan ay nagligtas mula sa ilusyon ng apoy ng demonyo noon. Binibigkas lang ni Xiao Chen ang pangalang ito sa kanyang bibig. Pagkatapos nun ay bumalik na siya sa pagiging tahimik. Isang napakalakas na individual lamang ang nakakaramdam na ang espasyo sa paligid niya ay malabo na nagpapakita ng mga senyales na gumuho, na parang ang kanyang puso ay nakakaranas ng matinding emosyonal na pagbabago. Bakit magpapadala ang Han Clan ng ganoong matandang demonyo? Hindi ba sila natatakot na hindi mapasaya ang Gu Clan at ang iba pang 3 clan? Sumimangot si Ancestor Wu Yun at nagtanong. Isang 6 na bituin na si Dao Sheng, kahit na siya ay ganap na nakabawi mula sa kanyang mga pinsala at masamang nasira hanggang sa 2-star Dao Sheng class sa tulong ng ilang mga medicinal pill, nakaramdam pa rin siya ng walang magawang presyon kapag nahaharap sa antas na ito. Sa kasalukuyan, lahat ng sinaunang angkan na ito ay kahina-hinala sa isa't isa. Natatakot silang maulit ang insidente ng Ling Clan at Shi Clan. Sino ang may bakanteng oras para mag-alala tungkol sa Han Clan? At saka, ang Han Clan ay tila sinusubok ang tubig.
Kung hindi, ang darating ay hindi si Han Chenmo. Umiling-iling ang First Elder ng Peel Tower. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya. Kung talagang may balak manghimasok ang matandang demonyong ito, malamang na maaari lamang nating anyayahan ang ninuno na lumaban. Gayunpaman, kung ito ang kaso, kakailanganin lamang ng Hall of Souls na ipadala ang pinuno ng Hall of Souls o ang Old Hanmo upang pansamantalang pigilan ang elder na si Xiao Chen. Kung ito ang kaso, ang ating pinakadakilang lakas ay ang pinakahuling natitira sa atake ng Hall at ang mga natitirang eksperto ay makakapigil sa lahat. Ang aming alyansa ay malamang na mauwi sa isang miserableng labanan pagdating ng panahong iyon. Naging tahimik ang bulwagan matapos marinig ang pagsusuri ng First Elder ng Peel Tower bagamat mabilis na umunlad ang Sky Mansion Alliance, halos hindi nila nagawang labanan ang mga eksperto sa pinakamataas na antas ng Hall of Souls. Gayunpaman, ang ekwilibriyong ito ay nasira ng engranding aksyon ng Han Clan. Sa oras na iyon, ang Little Fairy Doctor, si Qing Lin, at ako ay magtutulungan at titingnan kung mapipigilan natin ang pinuno ng Hall of Souls. Nagpahayag si Yao Lao ng ekspresyon ng pagmumuni-muni bago nagsalita ilang sandali. Ang First Elder ng Peel Tower ay walang magawang umiling matapos marinig ang tugon na ito. Kalimutan ang tungkol sa pagtingin kung nagawa nilang pigilan ang 5-star Dao Sheng na pinuno ng Hall of Souls. Kahit na halos hindi nila magawa, ang mga piling tao na Dao Sheng ng Hall of Soul ay mananatiling walang kalaban-laban. Isang Dao Sheng lang ang makakapigil sa isang Dao Sheng. Kung ang mga piling tao na Dao Sheng ng Hall of Souls ay pinahihintulutang makapasok, bibigyan nila ng mapanirang dagok ang natitirang puwersa ng alyansa. Hindi natin haharapin ang sakit na ito kung nandyan si Miss Zian. Marahan na bamantong hininga ang isang tao. Si Zian ay lubhang nakakatulong, ngunit ang mga problema ng Ancient Void Dragon ay hindi pa neresolba. Ang tatlong dakilang hari ng dragon ay nakatakas matapos masugatan. Bagamat hindi na sila kasing lakas ng dati, banta pa rin sila. Kailangan niyang manatili sa Eastern Dragon Island hanggang sa tuluyang maalis ang tatlong isla. Ang malaking bulwagan ay bumalik sa isang nakapanlulumong katahimikan. Sa sandaling ito lamang napagtanto ng lahat na ang isang malaking bagyo ay unti-unting nabuo sa itaas ng alyansa. Kung hindi nila kayang tiisin ang bagyong ito, ang lahat ng kanilang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Kung ito ang pinuno ng Hall of Souls. Ang First Elder ng Peel Tower ay nag-alinlangan saglit bago siya tuluyang nagdikit ang kanyang mga ngipin at tumayo. Bago pa man mabigkas ang kanyang mga salita, isang malinaw na halakhak na naging sanhi ng panginginig ng puso ng lahat ng naroon. Ipaubaya mo siya sa akin. Biglang nanlaki ang mata ni Xiao Chen mula sa sulok ng bulwagan. Ang walang emosyon niyang mukha ay dahan-daang nagpakita ng isang masayang ngiti. Battle Through the Heavens. Kabanata 1528. Pag-uwi. Ang biglaang pagtawa ay naging sanhi ng pagkapurol sa loob ng bulwagan. Ilang sandali pa, ang lahat ng tingin sa loob ng malaking bulwagan ay biglang lumipat sa pasukan. Ang liwanag ng araw ay nakakalat mula sa langit sa lugar na iyon habang ang isang payat na figure ay dahan-daang lumitaw sa mga mata ng lahat. Xiao Yan. Si Feng Zunzi, Ancestor Wu Yun, at ang iba pa sa loob ng malaking bulwagan ay nanginig sa sandaling lumitaw ang figurang iyon. Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Isang gulat na sigaw ang hindi sinasadyang lumabas sa kanilang mga bibig. Si Xiao Yan. Siya ang direktang disipulo ng pinuno ng alyansa. Dahil sa paglaki ng Sky Mansion, ilang upper echelons na kasalukuyang nakaupo sa loob ng hall na ito ay may malabong impresyon sa mukha ni Xiao Yan. Bagamat hindi malinaw ang kanyang hitsura, malinaw na alam nilang lahat kung anong uri ng posisyon ang hawak ni Xiao Yan sa loob ng Sky Mansion. Kung si Yao Lao ay inilarawan bilang pinuno ng Sky Mansion Alliance, si Xiao Yan ang espiritual na pinuno ng Sky Mansion. Bang! Bahagyang bamuka ang bibig ni Yao Lao. Matiim na tinitigan ng kanyang mga mata ang figure na dahan-daang pumasok. Ang malawak at makapangyarihang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay pumutok dahil sa pag-iiba-iba ng kanyang puso, na naging alikabok ang upuan na kanyang inuupuan. Gayunpaman, ganap niyang hindi pinansin ito. Nanginginig siya habang tumatayo habang medyo namamasa na talaga ang mga mata niya.
Palagi siyang nag-aalala tungkol kay Xiaoyan nitong nakaraang 2 taon. Hindi pa siya nagkaroon ng asawa o anak sa kanyang buhay. Si Xiaoyan ang taong pinakamalapit sa kanya. Kung alam niya na ang pag-alis sa malademonyong apoy noon ay mapipilitan siyang tiisin ang paghihintay na ito na nagpasakit sa kanyang puso, hindi man lang siya magdadalawang isip na manatili sa likuran. Ang iba pang matataas na echelon ng Sky Mansion ay medyo nagulat sa kanilang mga puso matapos makita si Yao Lao. Sa paglipas ng mga taon, si Yao Lao ay nagpakita lamang ng isang sinaunang tulad balon na katahimikan. Kahit na habang nakaharap ang isang higanteng nilalang tulad ng Hall of Souls, hindi inihayag ni Yao Lao ang kahit katiting na pagbabago sa emosyon. Ang emosyonal na pagsabog na ito ay ang unang pagkakataon na hindi nila siya nakitang kalmado pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Dahan-dahang umindayog ang katawan ni Xiaoyan sa harap ng maraming pares ng mga mata sa malaking bulwagan. Pagkatapos nito, nagpakita siya sa harap ni Yao Lao. Napatingin siya sa matanda na tuwang-tuwa na nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Isang paghingi ng tawad ang umusbong sa puso ni Xiaoyan. Ang kanyang 2 taong pagkawala ay naging sanhi ng pag-aalala ni Yao Lao. Guro, nakabalik na ako. May ilang emosyon ang namuo sa kanilang puso nang magkita ang guro at disipulo. Sa wakas, isang malambot na boses ang ibinuga na naging sanhi ng labis na damdamin. Ha ha ha. Mabuti. Mabuti nakabalik ka. Pinunasan ni Yao Lao ang kanyang mga luha. Ang matandang mukha na iyon, na naging tensyonado sa nakalipas na 2 taon, sa wakas ay nagpakita ng isang ngiti. Ang nanginginig niyang kamay ay patuloy na tinapik ang balikat ni Xiaoyan habang paulit-ulit niyang inuulit ang parehong mga salita. Ha ha ha. Matandang Yao, maraming beses kong sinabi na ang batang ito ay hindi makakaranas ng ganoong kaikling buhay. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Tumawa si Ancestor Woyon. Huminga siya ng malalim matapos makitang matagumpay na nakabalik si Xiaoyan. Ang batang ito ay tila nagtataglay ng isang demonyong lakas na nagpakalma sa puso ng isang tao. Ang kanyang puso, na nagdurusa sa ilalim ng presyon ng Hall of Souls, ay agad na lumuwag sa sandaling makita niya si Xiaoyan. Ha ha ha. Napapanahon talaga ang Junior Alliance Chief. Nagagawa mong makatulong na mapawi ang ilan sa pressure na kinakaharap ng alyansa sa pamamagitan ng paglabas sa iyong retreat. Kung tayong dalawa ay magkapit-bisig, dapat nating pigilan ang pinuno ng Hall of Souls. Ang First Elder mula sa Small Pill Tower ay tumawa sa tuwa. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi dapat maging problema para sa kanya na harapin ang pinuno ng Hall of Souls ng mag-isa. Si Xiao Chen, na nakaupo sa isang sulok ay mahinang tumawa at nagbigay ng pahayag matapos ang mga salita ng First Elder. Ang First Elder, Yao Lao, at ang iba pa ay nagulat nang marinig ang mga salitang ito. Napatingin ang kanilang mga mata kay Xiaoyan na may pagkagulat. Si Xiao Chen ang pinakamalakas na tao na naruroon. Dahil binigkas niya ang mga salitang ito, walang sino man dito ang magdududa sa kanya. Ikaw. Napino mo na ba ang Purifying Demonic Lotus Flame? Si Yao Lao ang pinakamabilis na nag-react. Natigilan siya saglit bago hindi sinasadyang napabulalas. Swerte lang ako. Ngumisi si Xiaoyan. Itong munting lalaki. Si Ancestor Woyon at ang iba pa ay nakalanghap ng malamig na hangin matapos marinig na hindi itinanggi ni Xiaoyan ang pahayag na ito. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at kitang-kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Karamihan sa kanila ay pumasok sa kaharian ng malademonyong apoy at malinaw na naunawaan kung gaano nakakatakot ang Purifying Demonic Lotus Flame. Ito ay isang nakakatakot na pag-iral na kahit na ang ninuno ng Pill Tower ay hindi nagtagumpay. Naisip nilang lahat na napakaswerte ni Xiaoyan na matagumpay na nakatakas mula sa kaharian ng apoy ng demonyo. Sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang nag-isip tungkol sa pagsupil sa Purifying Demonic Lotus Flame nang lumitaw si Xiaoyan kanina. Ito ay dahil ang Purifying Demonic Lotus Flame ay masyadong nakakatakot. Walang kulang sa mga eksperto na mas malakas kaysa kay Xiaoyan na nagtangkang supulan ito sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, lahat sila ay bumalik sa kabiguan ng walang pagbubukod. Mabuti, hahaha. Mabuti. Nakabawi si Yao Lao pagkatapos ng kanyang unang pagkabigla.
Ang dati niyang mukha ay puno ng saya na hindi maitatago. Sa mata ng maraming alchemist, ang heavenly flame tulad ng purifying demonic lotus flame ay isang banal na bagay na hindi nila inaasahan na maabot. Walang sino man ang nakagapos sa apoy na iyon mula noong nasupil ito ng purifying demonic lotus saint, ngunit si Xiaoyan ay gumawa ng isa pang himala. Gamit ang purifying demonic lotus flame, hindi nag-alinlangan si Yao Lao na kakayanin ni Xiaoyan na labanan ang pinuno ng Hall of Souls ng mag-isa nang hindi matatalo. Sa tulong ng Junior Alliance Chief, dapat nating harapin ang pag-ataking ito mula sa Hall of Souls. Ito ay talagang isang masayang bagay. Tumawa ang First Elder. Napakabuti na kayang harapin ni Xiaoyan ang pinuno ng Hall of Souls ng mag-isa. Sa ganitong paraan, mapapalaya niya ang mga kamay ng First Elder at lubos na mabawasan ang pressure na kinakaharap ng alyansa. Hahaha. Ang Junior Alliance Chief ay isang pagpapala sa alyansa. Ang maraming miyembro ng matataas na echelon sa loob ng bulwagan ay nagmamadaling tumawa at magalang na sumigaw. Bagamat ang kanilang mga salita ay may kaunting bigat sa loob ng alyansa, malinaw nilang naunawaan sa kanilang mga puso na mayroong hindi masusukat na agwat sa pagitan nila at ng kasalukuyang katayuan ni Xiaoyan. Ang Sky Mansion Alliance ay isang bagay na itinatag ni Xiaoyan. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap sa paglikha nito. Bagamat si Yao Lao ang pinuno ng alyansa, ang ilan sa mga tunay na pangunahing miyembro, tulad ni Ancestor Wu Yun, ay naunawaan na tinutulungan lamang ni Yao Lao si Xiaoyan na pamahalaan ang napakalaking paksayon na ito. Ang buong alyansa ay talagang pag-aari ng isang tao at ang taong iyon ay si Xiaoyan. Si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng malamig at walang malasakit na ekspresyon nang makita niya ang mga medyo banyagang mukha na puno ng init at paggalang. Nakangiti siyang nakipag-chat sa lahat, na naging dahilan ng pagka-flatter ng karamihan sa mga karaniwang mayabang na individual. Hahaha. Dito na magtatapos ang usapin ngayon. Bawat isa, mangyaring bumalik at ayusin ang inyong mga sarili. Obserbahan ang bawat aksyon ng Hall of Souls. Dahil pinaplano nilang makisali sa isang mapagpasyang labanan sa atin, gagamitin natin ang realidad para ipakita sa kanila na ang kasalukuyang alyansa ay hindi gaanong natatakot sa Hall of Souls. Naiintindihan. Naramdaman ng lahat na kumukulo ang kanilang dugo sa loob ng kanilang mga puso habang si Yao Lao ay marubdob na sumisigaw tungkol sa pagtanggap sa labanang ito. Napakaraming salungatan sa pagitan ng dalawang paksayon noong nakaraang 2 taon. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay lumalaki, at hindi na sila walang awa na lumaban sa isa't isa. Ito ay tumugma sa kung ano ang iniisip ng maraming tao sa kanilang mga puso dahil ang mapagpasyang labanan na ito ay tunay na matukoy ang Panginoon ng Central Plains. Ang paparating na labanan sa pagitan ng isang lumang paksayon, ang Hall of Souls, at isang bagong bangon na alyansa, ang Sky Mansion Alliance, ay magpapagulo sa Central Plains. Pagkatapos ng pagpupulong sa bulwagan, nakipag-chat si Xiaoyan sa nasasabik na si Yao Lao tungkol sa ilan sa malalaki at maliliit na bagay na naganap sa loob ng Sky Mansion sa mga taong ito. Pagkatapos ng chat na iyon, bumalik siya sa kanyang tahimik na looban, isang lugar na 2 taon na niyang hindi napupuntahan. Tatay. Isang pamilyar na sigaw na puno ng kagalakan ang kaagad na narinig pagkatapos pumasok ni Xiaoyan sa looban. Isang nakangiting figure ang mabilis na bumaril patungo sa kanya mula sa malayo, na gumawa ng arco sa hangin. Hahaha. Medyo lumaki ang batang babae na ito. Nakangiti si Xiaoyan habang inabot niya ang kanyang kamay at mahigpit na niyakap ang maselang figurang iyon. Mabilis na ipinakita ni Xiao Xiao ang kanyang masaya at malambing na mukha, na naging dahilan upang ang kanyang puso ay hindi sinasadyang mapuno ng init. Ito ang kanyang tahanan. Anuman ang panganib na kanyang naranasan, mabilis niyang mailalabas ang pagod sa kanyang puso pagka-uwi. Matiyagang naghihintay siya matapos marinig na bumalik ka. Isang mainit at banayad na boses ang lumitaw sa harap ni Xiaoyan habang magiliw niyang niyakap si Xiao Xiao. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nakita ang Little Fairy Doctor na nakasuot ng formal na robe. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. Nagradiated siya ng higit na init kaysa noong nakaraang 2 taon. Tumagos sa puso ng isang tao ang kahinahunan na kanyang dulot, na nagdulot ng isang pamumulaklak ng pagkagumon. Ikaw ay naging isang Daosheng.
Patuloy na niyakap ni Xiaoyan si Xiao Xiao habang nakatingin sa Little Fairy Doctor at nakangiting nagtanong. Sa kanyang paningin, natural niyang naramdaman ang lakas ng kanyang one-star Daosheng. Nalampasan na niya ang hadlang na iyon sa loob ng 2 taon, tumalon na lumampas sa klase ng Bansheng upang maabot ang one-star Daosheng class. Ang bilis na ito ay medyo kahanga-hanga. Lahat ito ay salamat sa patak ng demonic Saint Essence Blood. Ngumisi ang Little Fairy Doctor. Nakita niya ang namumungay na mga mata ni Xiaoyan at hindi sinasadyang tumawa. Hindi pa lumalabas si Kailin mula nang pumasok siya sa 9 Seren Spring noon. Gayunpaman, hindi ka dapat mag-alala. Pupunta kami ni Qinglin sa teritoryo ng 9 Seren Deep Ground Python Tribe paminsan-minsan. Dapat ay nakatagpo siya ng isang maswerteng pagtatagpo sa ilalim ng spring. Nararamdaman namin ang kanyang aura, ngunit hindi kami makapasok sa ilalim ng spring. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ang balitang ito. Kung bibilangin ang oras, hindi ba't nanatili si Kailin sa ilalim ng spring ng halos 3 taon? Malapit din siya sa ilalim ng bukal, ngunit wala siyang naramdamang mali. Maaari ba siyang nasa mas malalim na rehiyon? Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Ang 9 Seren Spring ay konektado sa kailaliman ng mundo. Ang dilim at malamig na puwersa sa kalaliman na iyon ay mga lugar na naging dahilan upang maging siya ay matakot. Kung talagang nakaranas siya ng maswerteng encounter, maiisip lang niya ang rehiyong iyon. Bilang isang 7-colored heaven swallowing python, ang manatiling pakikipag-ugnayan sa napakadilim na enerhiyang iyon ay maaaring maging isang maswerteng engkwentro. Mukhang kailangan kong magmadali sa 9 Seren Deep Ground Python Tribe pagkatapos malutas ang mga usapin ng alyansa. Umiling si Xiaoyan. Pansamantala niyang pinigilan ang pag-aalala sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay upang malutas ang gulo ng Hall of Souls. Battle Through the Heavens. Kabanata 1529. Liham ng hamon. Ang balita ng pagbabalik ni Xiaoyan sa Sky Mansion Alliance ay kumalat na parang kidlat. Sa loob ng wala pang isang araw, ang balitang ito ay nakarating na sa lahat ng teritoryong pag-aari ng Sky Mansion Alliance. Sa isang iglap, ang Sky Mansion ay naging kakaibang init. Walang sino man ang maaaring magduda sa reputasyon na taglay ni Xiaoyan sa loob ng alyansa. Bagamat ang alyansa ay nakipag-away sa Hall of Souls nitong huling 2 taon, ang pagkawala ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagbagsak ng moral ng alyansa, lalo na para sa ilang mga disipulo mula sa Falling Star Pavilion. Ang figurang iyon ay bumaba tulad ng isang banal na nilalang nang ang lahat ng pag-asa ay nawala sa kanilang pinakadesperadong oras. Pagkatapos ay binaligtad niya ang malungkot na sitwasyon gamit ang sarili niyang lakas. Ang pagkabigla na nalikha mula sa paulit-ulit na pagsadyap ay unti-unting bumabaon sa puso ng bawat isa kasabay ng pag-agos ng panahon, na nagdulot sa kanila ng taos-pusong paggalang at takot sa taong iyon. Bagamat naroon pa rin si Yao Lao habang wala si Xiaoyan at walang nangyaring kaguluhan, naramdaman pa rin ng mga nasa itaas na echelon ng Sky Mansion ang mga problema na nabuo ng hindi kilalang kapalaran ni Xiaoyan. Sa kabutihang palad, ang mga bagay na nagbigay sa kanila ng sakit ng ulo ay automatikong nawala pagkatapos ng pagbabalik ni Xiaoyan. Ang kasalukuyang alyansa ay sa wakas ay makapagpapalabas ng nakakatakot nitong lakas sa pakikipaglaban sa ilalim ng pamumuno nitong espiritual na pinuno. Habang ang balita ng pagbabalik ni Xiaoyan ay mabilis na kumalat sa loob ng Sky Mansion Alliance, ang Hall of Souls ay lumubog sa katahimikan. Kahit na ang usapin ng pagsira ni Xiaoyan sa isang branch hall sa pagdaan ay hindi binanggit. Mukhang tahimik na nilamon ng Hall of Souls ang pangyayaring ito. Ang sitwasyong ito ay medyo kapana-panabik mula sa paraan na nakita ito ng mga ordinaryong miyembro ng Sky Mansion Alliance. Natural na iuugnay nila ang bagay na ito kay Xiaoyan, na kababalik lang. Sa isang iglap, muling tumaas ang reputasyon ni Xiaoyan sa alyansa. Ang pag-asa sa sariling lakas upang sugpuin ang nangingibabaw na Hall of Souls ay mailalarawan lamang bilang nakakatakot. Siyempre, ang mga kaisipang ito ay natural na limitado sa mga ordinaryong miyembro ng Sky Mansion. Naunawaan ng mga nasa itaas na antas na ito ay kalmado lamang bago ang bagyo.
Ang Hall of Souls ay tiyak na nagtitipon ng mga eksperto at naghahanda na maghatid ng isang nakamamatay na suntok sa Sky Mansion Alliance. Ang pressure na dulot ng kalmado bago ang bagyo ay nagtulak kay Yao Lao na itaas ang mga depensa ng alyansa sa kanilang pinakamataas na antas. Hindi mabilang na mga especially iya ang naglipa ng parang mga balang. Anumang menor de edad na pangyayari sa loob ng Central Plains ay ibabalik sa Sky Mansion Alliance sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ang medyo nakaka-pressure na katahimikan sa loob ng 5 buong araw. Ang bilang ng mga salungatan sa pagitan ng alyansa at Hall of Souls ay kakaibang nabawasan sa loob ng 5 araw na ito. Lumilitaw na ang magkabilang panig ay nagpipigil at hindi nagkukusa sa pag-atake. Pareho nilang binantayan ang kanilang sariling mga teritoryo at pinananatili ang matinding pag-iingat. Habang magkaharap ang magkabilang panig, naramdaman ng ilang paksayon na may mali. Kaya naman, hindi mabilang na pares ng mga mata ang gumagala sa pagitan ng Sky Mansion Alliance at Hall of Souls. Tahimik na nakatuklas ng nakatagong daloy ang ilan sa mga sensitibong individual. Ang Hall of Souls at ang Sky Mansion Alliance ay naglaban sa loob ng maraming taon. Bagamat napakatindi ng labanan, hindi pa nila naipadala ang kanilang tunay na mga eksperto sa rurok. Alam ng lahat na ang huling labanan sa pagitan ng dalawang malalaking paksayon ay magsisimula sa sandaling magsagupaan ang mga dalubhasa sa rurok. Ang pagkatalo ay mangangahulugan na ang laban sa pagitan ng Sky Mansion Alliance at Hall of Soul ay natapos sa isang panalo. Kung mananalo ang Sky Mansion Alliance, malamang na magbago ang pinuno ng Central Plains. Kung matalo ang Sky Mansion Alliance, sa huli ay magiging mahina sila kapag kaharap ang Hall of Souls sa hinaharap. Maaaring hindi ito mukhang isang malaking problema sa ibabaw, ngunit sisirain nito ang alyansa. Ipinagmamalaki ng lahat ng mga miyembro ng Sky Mansion Alliance na ang alyansa ay makakalaban sa Hall of Souls. Pagkatapos ng lahat, tanging ang Sky Mansion Alliance lamang ang makakalaban sa Hall of Souls kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito. Kung dumating ang isang araw at maglaho ang pagmamataas na ito, mawawala ang kanilang espiritual na paniniwala. Ito ay isang medyo seryosong bagay para sa isang malaking paksayon. Kaya naman, natukoy ng ilang tao ang paparating na bagyo sa gitna ng kakaibang kapaligirang ito. Ang labanan sa pagitan ng magkabilang partido sa pagkakataong ito ay talagang nakakapangilabot. Habang ang labas ng mundo ay inaabangan ang mga aksyon ng Sky Mansion at Hall of Souls, pinipigilan ni Xiaoyan ang kanyang sarili. Binantayan niya ang isang tahimik na patio at pinakinggan ang malinaw na pagtawa ni Xiao Xiao. Napuno ng init ang kanyang puso. Hindi niya namamalayan, 2 taon na pala siyang malayo sa kanyang anak. Kung may pag-uusapan, isa siyang irresponsibleng ama. Siya ay maraming beses na mas masahol kumpara sa kung paano siya pinalaki ni Xiao Zhan. Lumaki ng husto si Xiao Xiao sa loob ng 2 taon na ito. Siya ay unti-unting nagbago mula sa isang maingay na maliit na paslit ay naging isang kabataan. Bagamat bata pa siya, namana niya ang nakakabighaning hitsura ng kanyang ina. Ang kanyang buong pagkatao ay nagliliwanag ng perpektong kagandahan. Kapag lumaki na siya, tiyak na siya ang uri ng babae na ang kagandahan ay maaaring magbunga ng kapahamakan. Ang paglaki ay nagbigay daan sa lakas ni Xiao Xiao na lumago ng mabilis. Ang kanyang kaluluwa ay hindi maihahambing na malakas mula ng ipanganak. Bukod dito, mayroon ding 7-colored heaven swallowing python sa loob ng kanyang katawan. Imposibleng gumamit ng ordinaryong bilis upang sukatin ang kanyang pagsasanay. Bukod dito, ang bagay na ikinagulat ni Xiaoyan ay ang karaniwang tahimik at walang ekspresyon na ninuno na si Xiao Chen, na makaluma at kakaiba, ay sobrang init kay Xiao Xiao. Mula sa sinabi sa kanya ng Little Fairy Doctor, ipinasa ni Xiao Chen ang lahat ng nalalaman niya kay Xiao Xiao sa loob ng 2 taon na nawala si Xiaoyan. Tila isang hakbang na lang ang kulang para maipasa niya ang lahat ng kanyang Daoqi sa kanya. Mapait na ngumiti si Xiaoyan dahil kay Xiao Xiao. Siya ay biniyayaan ng malaking halaga ng pagmamahal. Talagang nakakapanlulumong ikumpara ang sarili sa iba. Ang kanyang pagsasanay sa mga taong ito ay hindi maihahambing na mahirap. Ang binata noon ay may bitbit na mabigat na pinuno, lumakad palabas ng Wutan City, at gumala sa karamihan ng Jiama Empire.
Nagpatuloy siya sa kanyang dinadaanan at sa wakas ay nakarating din dito. Siya ay naglagay ng hindi masabi na dami ng pagsisikap sa proseso. Gayunpaman, ang mga tagumpay na kanyang nakamit sa pamamagitan ng pagsusumikap ay madaling nakuha ni Xiao Xiao. Iba talaga ang pakikitungo sa kanya. Habang sinasamahan ni Xiaoyan si Xiao Xiao at pagiging ama nitong ilang araw, nadatnan ni Xiaoyan sina Qinglin at Tianwu Zunzi. Ang kasalukuyang Qinglin ay umabot na rin sa 1-star Daosheng class. Nakamit niya ang isang napakataas na posisyon sa alyansa, ngunit hindi talaga siya nag-abala sa pang-araw-araw na mga bagay ng alyansa. Sa kabilang banda, nang makilala niya si Tianwu Zunzi, silang dalawa ay napabuntong hininga. Sa sandaling ito, ang lakas ni Tianwu Zunzi ay bumawi sa dati niyang pinakamataas at pagkatapos ay ang ilan. Naabot na niya ang rurok ng klase ng Daozun sa tulong ng mga medicinal pills na pinadalisay ni Yao Lao. Bagamat mayroon lamang isang hakbang patungo sa klase ng Bansheng, hindi niya alam kung magagawa niya o hindi ang hakbang na ito sa buong buhay niya. Gayunpaman, si Tianwu Zunzi ay hindi naapektuhan ng problemang ito. Dapat ay patay na siya. Kung hindi pa siya nailigtas ni Xiaoyan mula sa mundo ng magma sa ilalim ng Jianan Academy noon, nawala na sana siya, ngunit hindi lang niya nakuhang muli ang pisikal na katawan, kahit na ang kanyang lakas ay nalampasan na ang kanyang dating peak. Siya ay lubos na nasiyahan at hindi naramdaman ang pagnanais na hamanin si Qinglin, ang Little Fairy Doctor, at ang iba pa mula sa nakababatang henerasyon. Tahimik lamang na tumanggo si Xiaoyan habang ipinahayag ni Tianwu Zunzi ang kanyang malaya at madaling pag-iisip. Tahimik niyang inalala ang bagay na ito sa kanyang puso. Mula nang iligtas niya si Tianwu Zunzi noon, naging mabuting guro at kaibigan si Tianwu Zunzi. Ang kanyang mayamang karanasan ay gumabay kay Xiaoyan palayo sa maraming paikat-sikot. Bagamat pagkatapos ay tinulungan niya si Tianwu Zunzi na pinuhin ang isang katawan, siya ay isang taong gag-antay ng pabor ng maraming beses. Natural na susubukan niyang maghanap ng paraan para payagan si Tianwu Zunzi na magtagumpay sa klase ng Bansheng. Kahit na ito ay magiging mahirap, ito ay hindi isang ganap na imposibleng gawain sa kanyang mga kasanayan sa alchemy. Ang ilang araw ng kapayapaan ay tahimik na dumaloy sa ganitong paraan. Lubhang nakaka-relax si Xiaoyan sa mga ilang araw na ito. Dahil sa hindi malamang dahilan, ang kanyang kasalukuyang sarili ay nasiyahan sa paggugol ng oras sa kanyang mga kamag-anak. Medyo mapanokso niyang inisip na ang dahilan kung bakit siya nagsasaya dito ay dahil tumatanda na siya. Gayunpaman, ang mainit at mapayapang mga araw na ito ay magtatapos sa wakas. Matapos maghari ang katahimikan sa pagitan ng Sky Mansion at Hall of Souls sa loob ng 7 araw, isang pulang dugong liham ng hamon na inihatid sa alyansa, na bumasag sa katahimikan. Ang liham ng hamon ay inihatid ng Hall of Souls. Nakatayo si Xiaoyan habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng isang stone pavilion sa loob ng courtyard. Tahimik na nakalatag sa batong mesang nasa harapan niya ang pulang dugong liham ng hamon. May makapal na madugong amoy na malabo na ibinubuga mula rito. Ang Hall of Souls ay sa wakas ay hindi na makatiis pa. Ang kamay ni Yao Lao ay marahang hinaplos ang stone table habang siya ay nakatayo sa tabi ni Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay medyo kakaiba habang sinabi niya. Gayunpaman, ang liham ng hamon na ito ay nagtatarget sa iyo. Si Xiaoyan ay ipinagmamalaki ang isang napakahusay na reputasyon sa loob ng Sky Mansion Alliance. Ang moral ng alyansa ay babagsak kung siya ay matalo. Tumugon si Xiao Chen sa mahinang boses. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Marahan niyang pinitik ang kanyang daliri at bumukas ang kulay dugong challenge letter sa stone table. Isang madugong singaw ang tumalsik bago naging mga salitang kulay dugo. Ang mga salitang ito ay napuno ng mabagsik na aura habang lumulutang ito sa hangin sa harapan niya. Sky Mansion, Xiaoyan, lalaban tayo hanggang kamatayan sa Fallen Mountain sa loob ng 3 araw. Battle Through the Heavens. Kabanata 1530. Bumagsak na bundok. Ang Fallen Mountain Range ay matatagpuan sa hangganan sa pagitan ng Hall of Souls at ng Sky Mansion Alliance. Ang magkabilang panig ay nakipaglaban sa maraming labanan sa bulubunduking ito noong nakaraan. Ang mga labanan ay nagpabalik-balik at maaaring ituring na hindi karaniwang matindi.
Ang pangalan ng Fallen Mountain Range ay maaaring masubaybayan pabalik sa sinaunang panahon. Nabalitaan na marami ang mga elite na Daosheng ang namatay sa mga bundok na ito noong sinaunang panahon. Kahit na ang alamat na ito ay naging sanhi ng maraming mga naghahanap ng kayamanan na gumala sa hanay ng kabundukan, hindi nila mahanap ang anumang labi ng Daosheng, ngunit ang kakulangan ng mga kayamanan ay hindi nakasira sa reputasyon ng Fallen Mountain Range sa loob ng Central Plains, lalo na nang ang bulubunduking ito ay napili bilang lugar kung saan gaganapin ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng Hall of Souls at ng Sky Mansion. Ang reputasyon ng Fallen Mountain Range ay biglang tumaas muli. Hindi maihiwasan na kumalat ang balita, ngunit tila minamaliit ng magkabilang panig ang pagkabigla na nabuo sa balita. Sa loob ng 3 araw, ang medyo desyerto na Fallen Mountain Range ay napuno ng napakaraming tao sa napakabilis na bilis. Ang mga paksayon at eksperto mula sa lahat ng dako ay dumagsa patungo sa Fallen Mountain Range. Ang laban na ito para sa posisyon ng Panginoon ng lahat ng paksayon sa loob ng Central Plains ay isang kapansin-pansing kaganapan. Tila ang mga paksayon at ekspertong ito mula sa Central Plains ay labis na interesadong malaman kung sino ang lalabas bilang pinakamalakas sa segupaang ito, ang lumang powerhouse, ang Hall of Souls, o ang bagong Sky Mansion Alliance. Sa loob ng 3 maikling araw, ang trapiko ng tao sa loob ng Fallen Mountain Range ay umabot sa isang nakakatakot na lawak, na nagpilit sa mga magical beast na naninirahan sa bulubundukin na magtiis ng kahirapan. Ang ilan sa mga tribong magical beast na naninirahan sa mga bundok na iyon ay nagmamadaling inilipat ang kanilang tribo sa takot na madamay, na maaaring magresulta sa pagkawasak ng kanilang tribo. Habang ang bilang ng mga taong bumauha sa Fallen Mountain Range ay umabot sa isang saturation point, ang mga puso ng hindi mabilang na mga individual na naruroon ay biglang lumundag. Wala sa kanila ang umasa na magiging walang saysay ang paglalakbay na ito. Ang gayong mapagpasyang labanan ay tiyak na makayanan ang lupa. Mabilis na lumipas ang 3 araw sa harap ng lahat. Nang ang liwanag ng araw sa umaga ay pamunit sa mga ulap at nakakalat sa lupa sa ika-4 na araw, ang kapaligiran ng bulubundukin ay naging sobrang init. Ang rumaragasang tunog ng hangin ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan habang maraming figure ang lumilipad na parang mga balang. Iisa ang kanilang destinasyon. Sila ay patungo sa Fallen Mountain sa gitna ng Fallen Mountain Range. Ang Fallen Mountain ay ang pinakamaringal at matarik na bundok sa Fallen Mountain Range. Ito ay napakataas. Ang ilan sa mga kalsada sa bundok ay napakatarik na halos patayo. Sa makatuwid, walang paraan upang umakyat sa bundok na ito. Ang tuktok ng Fallen Mountain ay napakakinis na tila isang malaking salamin ang itinayo dito. Ang sikat ng araw na damapo dito ay naaaninag sa nakakasilaw na liwanag na sinag. Mula sa malayo, ang isang haligi ng mga sinag na iyon ay tila tumaas mula sa bundok at tumagos sa mga ulap, na nagbibigay dito ng isang hindi pangkaraniwang marilag at engranding anyo, na naging dahilan upang makaramdam ng pagmamalaki. Nakadagdag sa ambience ang hindi mabilang na bilang ng mga taong lumulutang sa paligid, na naging dahilan para kumulo ang dugo ng marami. Kung ang isang tao ay makikipag-away ng todo sa harap ng maraming pares ng mga mata sa kanyang buhay, wala siyang pagsisihan kahit sa kamatayan. Ang kalangitan sa paligid ng bundok ay puno ng mga tao. Ang sinumang eksperto na may kakayahang lumipad ay maaaring kumalat sa kanilang mga pakpak ng Daochi o direktang humakbang sa himpapawid. Maaari pang ang makita ng isa ang ilang matandang demonyo na nagtago sa mundo at ang mga Grand Elder ng ilang sekta na naruroon sa mga lugar na malapit sa tuktok ng bundok. Tila ang lahat ng matatandang ito mula sa mas matandang henerasyon ay gustong masaksihan ang kinahinatnan ng nakayayanig na labanang ito. Bagamat hindi kapani-pani walang siksikan ang buong bulubundukin, walang ni isang tao ang nangahas na dumaong sa Fallen Mountain. Maging ang mga matandang demonyong iyon, na kayang gumuho ng espasyo sa pamamagitan ng pag-angat ng isang kamay, ay nanatiling 10,000 talampakan ang layo mula sa bundok. Lalong uminit ang araw sa kalangitan kasabay ng agos ng panahon. Nang ang maliwanag na bilog na araw ay umabot sa pinakamataas na punto sa kalangitan, ang liwanag na haligi na bumaril mula sa tuktok ng Fallen Mountain patungo sa hangin sa itaas ay umabot na rin sa pinakamatingkad na estado nito.
Ang liwanag na haligi na umabot sa langit ay tila konektado sa maliwanag na araw sa itaas. Kung titingnan mula sa malayo, ito ay isang napakagandang tanawin. Ang espasyo sa paligid ng Fallen Mountain ay mabilis na nasira nang ang liwanag na haligi ay umabot sa pinakamataas na estado. Isang spatial tunnel ang dahan-daang nabuo sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata na naruroon. Chi-chi. Isang malamig at itim na fog ang lumundag sa lahat ng direksyon pagkatapos mabuo ang spatial tunnel. May isang matalim na tunog na hindi malinaw na ibinubuga. Ang tunog na ito ay naging sanhi ng pagbabago sa mga ekspresyon ng maraming manunood. Puno ng disgusto at takot ang kanilang mga mata habang nakatitig sa itim na fog. Narito ang mga miyembro ng Hall of Souls. Malinaw na naunawaan ng lahat kung sino ang mga taong ito mula sa pasimula ng kanilang pagpasok. Nagmamadaling nakuha ng lahat ang kanilang atensyon. Ang itim na fog ay umikot pagkatapos itong lumitaw. Unti-unting lumitaw ang 7 figure sa harap ng mga mata ng lahat. Ang 7 figure na iyon ay lahat ay may malawak at makapangyarihang aura. Maraming tao ang nakaramdam ng labis na takot sa pagtingin lamang sa kanila. Ang Hall of Soul na ito ay talagang karapat-dapat na maging Panginoon sa Central Plains. Nagsama silang 7 Daosheng. Ang maringal na paraan na ito ay talagang naging sanhi lamang upang magkaroon ng kaunting pagpipilian kundi ang buntong hininga sa paghanga. Ang 2 pinuno sa 7 ay ang pinuno ng Hall of Souls at ang Old Hanmo na iyon. Ang Deputy Hall Chief lang ang pamilyar na mukha sa likod nila. Ang natitirang mga individual ay malamang na mga eksperto mula sa angkan ng Han. Mabilis na naging madilim at malamig ang buong lugar na ito matapos lumitaw ang 7 individual na ito. Maging ang sikat ng araw na nakakalat mula sa langit ay nakaramdam ng lamig sa katawan. Ang lakas nitong Hall of Souls ay talagang nakakatakot. Ang mga ekspresyon ng mga Grand Elder mula sa ilan sa malalaking sekta ay nagsiwalat ng kalubhaan na kanilang nadama habang nasasaksihan nila ang eksenang ito. Pagkatapos lamang ng personal na pagsaksi sa lineup ng Hall of Souls, sa wakas ay naunawaan na nila na mayroong isang malawak na hindi maaalis na agwat sa pagitan ng kanilang mga paksayon at ng Hall of Souls. Dapat ihayag ng mga miyembro ng Sky Mansion Alliance ang kanilang mga sarili dahil dumating ka. Ang pinuno ng Hall of Souls ay nagpunas ng kanyang mga mata nang walang pakialam sa nakapalibot na siksikan ng mga tao pagkatapos lumitaw. Agad niyang inangat ang ulo at tumingin sa isang bundok sa malayo. Ang kanyang mahinang boses ay parang kulog habang ito ay umalangaw-ngaw sa buong Fallen Mountain Range. Talagang karapat-dapat kang maging pinuno ng Hall of Souls. Napakaganda ng iyong paningin. Panay ang tawa matapos umalangaw-ngaw ang boses mula sa pinuno ng Hall of Souls. Pagkatapos nito, lahat ay nanood habang ang espasyo sa kabilang panig ng Fallen Mountain ay mabilis na naging baluktot. Matapos ang paglitaw ng 10 figurang ito, ang paligid, na naging madilim at malamig dahil sa napakapangit na Daochi na nagmula sa grupo mula sa Hall of Souls, ay unti-unting nakabawi ng kaunting init. Tahimik na nakahinga ng maluwag ang lahat sa sandaling ito. Masyadong nakakatakot ang ganoong labanan. Ang mga aura lamang na lumabas ng mag-isa ay maaaring makaimpluwensya sa temperatura. Ang Sky Mansion Alliance ay talagang mayroong 10 Daosheng. Maingat na inilibot ng lahat ang kanilang mga mata sa mga figure mula sa Sky Mansion na lumitaw pagkatapos na maalis ang kanilang unang pagkabigla. Maririnig ang tunog ng malamig na hanging nilalanghap. Ang ilan sa mga ekspresyon ng matandang demonyo ay lubhang nagbago. 10 Daosheng. Ang Sky Mansion Alliance ay tila dinala ang lahat ng mga eksperto sa kanilang mga kamay. Idinagdag ang Ancestor Woyon, ang Little Fairy Doctor, Qinghua, at isang 1-star Daosheng, na sumali sa alyansa sa huling 2 taon matapos imbitahan ni Yao Lao. Ang bilang ng mga Daosheng na taglay ng alyansa ay umabot sa nakakatakot na bilang na 10. Ang lineup na ito ay maihahambing sa ilang sinaunang angkan. Naging mas tahimik ang paligid. Maliwanag, ang lahat ay natigilan sa sobrang lakas ng Sky Mansion Alliance. Ang mga mata ng ilang matandang demonyo at ng mga Grand Elder mula sa ilang mga sekta ay napuno ng pagkabigla. Walang sino man ang umasa na ang lakas ng Sky Mansion Alliance ay tataas sa ganoong lawak. Buhay ka pa talaga.
Ang pinuno ng Hall of Souls ay hindi lumilitaw na nawala sa kanyang sarili nang ipakita ang lineup na dinala ng Sky Mansion Alliance. Sa kanilang mga kakayahan sa pangangalap ng impormasyon, malinaw na alam na nila ang karamihan sa lakas ng Sky Mansion Alliance. Kaya naman, inilipat na lamang niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang nakaitim na binata na nakatayo sa kinatatayuan ng pinuno. Hindi makapaniwala ang kanyang puso nang una niyang malaman ang bagong impormasyon na may kaugnayan sa binatang ito. Matapos personal na masaksihan ang lakas ng Purifying Demonic Lotus Flame, mahirap para sa kanya na maniwala na si Xiaoyan ay nakatakas sa mga kamay ng Purifying Demonic Lotus Flame sa kanyang buhay. Salamat sa pag-alala sa akin. Kung hindi, hindi ko na matiis. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang pinuno ng Hall of Souls sa kanyang harapan. Ang taong tulad ng punong ito ay walang pinagkaiba sa isang alamat sa kanyang puso noon. Noong mga panahong iyon, hindi pa siya langgam sa harap ng gayong tao. Ngayon, gayunpaman, nakapagsalita na siya bilang kapantay ng Panginoong ito, na minsang nagdulot ng madugong bagyo sa Central Plains sa harap ng maraming pares ng mga mata na ito. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay lumalaki sa isang nakakagulat na bilis. Walang tiwala ang pinuno ng Hall of Souls nang marinig niya ang malambot na mga salita ni Xiaoyan. Ang Demon Flame ay nasa iyong mga kamay. Napaisip ang pinuno ng Hall of Souls bago siya biglang nagpahayag. Ngumiti si Xiaoyan ngunit hindi sumagot. Ang pinuno ng Hall of Souls ay dahan-daang tumango sa mukha ng walang pag-aalinlangan na paraan ni Xiaoyan. Sa wakas ay tumaas ang isang seryosong ekspresyon sa kanyang mga mata habang sinabi niya. Ang natalong angkan ng Xiao ay nakagawa ng isang taong katulad mo. Kung ang isa ay pag-uusapan ng iyong mga nagawa, maaari kang ikumpara kay Xiao Zuan. Gayunpaman, dahil ang aking Han Clan ang pumatay sa unang Xiao Zuan, maaari rin nating patayin ang pangalawang Xiao Zuan. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Ang maitim na mga mata ay may lamig na dumadaloy sa loob nila. Ang iyong Sky Mansion Alliance ay may isang pagkakataon lamang sa labanang ito. Mapupunta ka sa isang kakilakilabot na estado kung ikaw ay matalo. Xiaoyan, nangangahas ka bang tanggapin ang mga pastang na ito? Tahimik na tumitig kay Xiaoyan ang pinuno ng Hall of Souls. Ang kanyang boses ay parang huni ng 10,000 kampana. Sinamahan din ito ng isang lubhang nakakatakot na espiritual na pag-atake habang ito ay tangge patungo kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Humakbang pasulong si Xiaoyan. Makinis ang kanyang aura. Ang mabangis na malatid na espiritual na pag-atake mula sa pinuno ng Hall of Souls ay hindi nagawang pilitin siyang umatras. Inangat niya ang kanyang ulo at sumagot sa mahinang boses. Tinatanggap ko.